Hi guys, ako po si TP, ang DH ng mga DH. Hindi lang ang Yossi. Maloloka kayo sa topic ng Facebook Live natin ngayon. Promise, dali lang. Dali lang, ba't walang ano, ayan, okay na. Lang. So eto mga friends. So, nanonood ako. Ba't ba ganun yung camera ko? Sandali lang ayusin ko lang yung camera. Ngayon okay na. So, andun ako kanina sa Senado kasi may Senate hearing kanina on the frigate deal. Tapos, tanda si Bongo. Sabi ko, kailangan ko pumunta kasi alam niyo. So, ayan yun na yung makapaw kay Robin. Nagsabi ko bro, sir, sabi ko gano'n, picture ako, sir. Tapos sabi sa akin, uy RJ, kilala ako ni Robin. Anyway, eto. Mabilis lang yung kay Bongo kasi wala namang kwenta yung nangyaring hearing. So basically, ang eksena dyan, ang premise dyan, parang nag-intervene daw si Bongo. In short, nakialam daw siya doon sa frigate deal. Fine. Ngayon, nag-hearing. Ang kalitaw-litaw pala, hindi naman siya nakialam. Yun ang bottom line. At ang actual na issue lang doon sa frigate deal, bakit pinalitan yung combat management system? Na generally, hindi naman ganun ka-irregular. Na basically, it's not something na pang Senate hearing, promise. Wala talaga nangyari. Dadadad talaga yung naging allegation. Okay? So, dali lang punasan ko lang yung camera kasi ang labo ng mukha ko. Ayan, okay na. So, anyhow, parang na-realize ko kanina, parang, alam mo Ate Shawi, naiintindihan na talaga kita. Hindi kasi in fairness naman, parang mga 4 times ko na nakita in person si Binoy dito sa Duterte administration. Kaya lang, si Robin kasi noon, mahaba yung bigote, alam mo medyo mukhang ermitanyo. Kaya parang, hindi naman masyadong cute. Hindi nag-aahit. Bakla no nag-ahit. Ay, girl. Anyhow, eto na. Punta tayo kay Risa. Mas mahalaga. So basically, mga friends, yung nangyari sa buong Senate hearing, walang kalatoy-latoy. Ganun talaga. As in, yung mga pang 3rd, 4th hour na, nilayasan ko na yung hearing. Inip na ako eh. Sabi ko, mag-monitor na lang ako remotely. Ang mas masaya, mga friends, yung nangyari after nung hearing. Kasi ganire, natapos yung hearing mga alas 3 ng hapon. Tapos mga 3:34, 4 p.m., nag-start yung Senate session. Eto na yung masaya dyan, mga girls. Eto na. Nung nag-start yung Senate session, para 30 minutes into the session nung hapon, nagsalita na si Senator Risa Ontiveros, nag-privilege speech ang lola mo. Kapapanood ko lang Napapanood ko lang. Ganito pala, na-discover ko, well, according sa kanyang, according to sa kanyang privilege speech, sinampahan na pala siya ng kaso ng wiretapping ni Secretary Aguirre ng DOJ. Ito syempre, pag nagsampan ng kaso, hindi agad didiretso sa hukom yan. I-investigate pa yan, di ba? So ngayon, nag-i-investigation na. No. Ngayon, ang pinagmamaktol ni Risa, bakit daw ibinigay ng Senate yung records ng CCTV ng Senate during yung kikiya na hearing, during that, pati ibinigay yung records at saka bakit daw ibinigay yung personal information nung isa niyang empleyado. Okay? Ba't hindi man daw siya in-extenda ng courtesy? So ngayon, ang reply ni Coco Pimentel, Senate President, ang sabi ni Coco, parang, actually, ang hiningi lang sa amin, dalawa. Una, yung CCTV footage, the public record naman daw, at yung application ni Kyle for an ID, na public record rin. Dapat case closed na. Tapos sabi ni Risa, parang sabi, why would you not even inform me, ganyan-ganyan, na ibibigay mo yung pera, yung impormasyon. Kasi sabi ko, bobo talaga itong si Risa. Girl,
Public record nga eh. Ano ba ibig sabihin ng public record? Publiko na yung impormasyon. Ano pa kailangan inform sa'yo? Diba? Ano kailangan pa ipa-inform sa'yo? Oy, sabi ni Butch Tan, hoy, quit smoking. Che, quit life. Bakla ka. Wala kang pakialam. Kung gusto mo mag-yosi, mag-yosi ako. Alright, so tuloy natin. So eto na, nakakatawa mga friends. Mukhang lumalakas yung kaso. Pero ito yung funny part. Yung empleyado ni Risa Ontiveros, ang pangalan na minention niya sa privilege speech, Kyle Venturillo. Kyle Venturillo. K-Y-L-E-V-E-N-T-U-R-I-L-L-O. Tapos sinek ko yung LinkedIn niya. Ito, yung LinkedIn niya, sabi, isa siyang photographer. Ano siya, nagtatrabaho na for the Senate of the Philippines. Ang job description niya ay Multimedia and Content Specialist ng Senate of the Philippines, April 2017 to present, 11 months na. Prior to that, ano siya, freelance artist, filmmaker and photographer, K. Venturillo. Yun yung kanyang Tapos, youth ambassador, oy tara, youth ambassador, to Bataha Reefs National Park, legal intern. So, BA Pol Sci, stenography, taga-Palawan. Alright, moving on. Ang eksena mga friends, itong si Kyle, photographer pala. So, ang eksena rito mga friends, di ba, kaya siya na wireta, pinoto yung cellphone, yung text, nakakasuhan si Risa. Tapos ang Risa, ito na eksena, parang, pati nyo man lang ako sinabihan na, pati nyo man lang ako sinabihan, chuchu-chuchu. Tapos ako parang, ano bang rule sa Senate? Ang nagsasabi na kailangan kang sabihan. Di ba? Ano bang rule sa Senate ang binrake na hindi ka sinabihan? Public record nga eh. Pag public record, kailangan pang sabihan. Yung mga resume sa LinkedIn, hindi naman verified yan. Marami dyan, kalokohan lang. Well, in general, totoo yun. Pero, may mga profile na unlikely. Probably hindi. Tapos, yung sinagot din si Kyle Venturillo, rin siya, photographer ng Philippine Daily Inquirer. Search nyo lang, Kyle Venturillo. Pag sinag nyo yung Philippine Daily, pag nirenter nyo sa inyo ng Google yung search engine results page, ang dami niya photo credit sa mga ginamit ng Inquirer. Kasi ito na, nakikipag-argue ng legalities. Etong si Risa, nakikipag-argue. Alam mo kung sino pinag-arguhan niya? Si Senate President Coco Pimentel. Mga ate, si Risa na hindi alam yung ibig sabihin ng kidnapping, wiretapping, at saka ng invasion at saka rebellion. Yung basic lang na legal definitions hindi niya alam. Tapos ang kalaban niya si Coco. Si Coco po ay bar top notcher noong 1991, 1990. Bar top notcher po yung ka-argue ni Risa. Good luck na lang. Si Risa makikipag-debate sa bar top notcher. Girl, medyo out of your league na yan, girl. Grabe. Tapos ang privilege speech na parang 20 minutes just to ask for courtesy. Girl, ang babaw ng issue mo, girl. Politika yan, huwag kang tanga. Tapos sabi daw, ayan, in-screenshot nyo pa nga yung kanyang mga social media posts. Ganun daw ang sabi. Tapos sabi ni Coco, something to the effect na, in-screenshot, siya kaya yung nag-post nun. Magbo-broadcast ka in public. Magbo-broadcast ka in public. Tapos, pag may nakapanood, kasalanan nung nanood. Tanga rin no? Tanga rin si Risa no? Diyos ko. Girl, ikaw ba nag-post ka sa Facebook? Nasirabi kang kagagahan, binara ka ng tao, ano tawag, bullying ba tawag? Hindi. Ang tawag doon, nabara ka.
Ito, mga ito, gusto pagkasalita ng kahit ano, tapos pagka nabanatan, bullied ako, o gago. Ang ng free speech yan. Kailangan may free speech. So anyway, hay nako yung si Riza nagmamagaling, parang ewan. Yun nga eto nakakatawa. Pinagmamaktol ni Riza na yung request daw ni Aguirre ay noong October pa. Tapos ngayon lang daw niya nalaman. Okay, so ano daw, unfair daw sa kanya dahil siya ay isa sa mga, siya daw yung other party, yung akusado. So pag may development sa case at alam na kakilala mo, dapat sabihin sa'yo, ganon. Bakit nung si Duterte, kinasuhan ng plunder ni Trillanes, tapos dinismiss yung kaso nung Nobyembre, tapos nalaman lang ni Kalida ng Solgen, Pebrero na. Nagsalita ka ba? Wow! So ibig sabihin, pagkakalaban mo yung ginawa nun, okay lang, pero pag ikaw hindi. O diba, girls, alam ko na po kung sino ang biological father ni, hindi po dapat Riza na lang dapat ang pangalan niya kasi ang biological father niya si God. Kasi po siya lang po ang anak ng Diyos. Kasi po yung mga karapatan niya hindi nag-a-apply sa karapatan ng mga kalaban niya. O di ba ganda? TP, ang tutukan mo yung dingback siya. Mamaya yung dingback siya, darating tayo dyan. Maghintay kayo. Alright. Oo nga sabi ko, girl, makikipagtalo ka pa kay Coco. Tangina. Girl, kung ako matalino, si Coco parang mga 200 times mas matalino sa akin, girl. Tanga-tanga ni Riza, Diyos ko. So, anyway, ang bottom line, may wiretapping. Sabi ko, ang swerte pa nga siya, wiretapping eh. Actually, dapat nga dapat nga ang kaso sa kanya, kidnapping eh. At saka serious illegal detention. At saka inducing minors to abandon their home. Puro mga kaso sa revised penal code. Buti nga, wiretapping lang kinaso sa'yo eh. Bait-bait nga nila eh. Tapos sinabi ko, isip ko, parang sabi ni Riza, but we are an independent branch, gano'n daw. Totoong independent branch kayo. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na ikaw maaabot ng batas. Na parang dahil senador ka, hindi ka na pwedeng kasuhan. Girl, ang senador, ang immunity niya, limited lang, parliamentary immunity. Na hindi ka po pwede kasuhan based on what you say during Senate sessions. Pero girl, yung mga gagawin mo sa labas ng Senate session at lalo na hindi naman related sa libel o parang speech related na kaso, girl! Tama. TP, hindi pa pwedeng kasuhan ng Rapper at Inquirer dahil nagpakalat ng fake news. And I think po pwedeng i-argue na violation ng Article 154 ng Revised Penal Code. Check mo nga, Article 154 RPC. Wait lang. Unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Pero syempre, pag ikaw yung gobyerno, you won't do that. Kasi magmumukha kang bully kahit paano gawin mo. Kasi po mga friends, ang problema natin, si Duterte po ay hindi kasing sama ni Cory Aquino. Kasi si Cory nakakaso siya sa journalist, tamang presidente pa siya. Si Duterte hindi nagaganon. Okay? So, yun na lang muna mga friends. Magsusulat mo muna ako, magbabasa-basa, mag-chill-chill lang, tapos magkita-kita po tayo. Yung nanonood po ngayon, pakishare ha. Pakishare tong video na to. Manood po kayo bukas ng Karambola sa DWIZ, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. I-share ko po yung Facebook page. Kung meron po kayong FM radio, 882. Alright? So again, ako po si TP, ang DH ng mga DH, signing out. Kita-kita po bukas.